Good day, Kajusan family. You're planning ba maglagay ng CCTV sa bahay ninyo, sa establishment ninyo? So ito po, may guide po kaming gagawin ng step by step ng B380 IP camera natin po. So ang gagawin lang po natin, pag bumili na po tayo ng device po na yun, available po yun sa Lazada, ida-download lang natin ang B380 app sa Play Store or sa App Store. I-install po natin. Then, actually available po ito sa any platform, mapa Android o mapa Apple. Pagka download natin, so magre-register muna tayo kasi need po natin ng registration po doon for the ownership ng account natin. So i-register natin using active email and use strong password kasi po ang active email ay doon po i-validate po. After nun, so lalabas na po yung app na yan. So pwede na tayo mag-add ng camera or ng device. So, click lang po tayo dun sa tatlong tuldok. Tapos, may add camera. So, pwede po nating gawin through using QR code muna. So, may isa pang option kami ibibigay mamaya. So, for using QR code, so itong gagawin natin. So, balik lang po tayo dun sa B380 Pro app natin. Tapos, add camera nga. Press natin yung add camera dun. So, ito po yung image. Isa-scan yung QR code ng camera. Tapos, kailangan din mag-connect dun sa home or office wifi natin kasi dapat isang network lang siya connected. So, after nun, dahil nga QR code ang gamitin natin, kailangan i-scan ang phone in front ng device camera. So, parang yung image ay katulad nung nasa right, yung ginawa natin, itatapat po natin yung front camera natin dun sa cellphone. So, after nun, pag nabasa na, makakarinig po tayo ng network connected. So, yun, completed na po yun, din na finish na po yung ating setup. Yung QR code na ma-generate, we can save it for future login use. Para hindi po tayo, kung nakakabit na po kasi yung ating unit, mahirap na po siya i-scan ang QR code. Okay? So next naman po na gagawin natin ay yung isang method, pero kailangan po natin i-delete muna yung ating ginawang pag-connect. So, pag kailangan nating i-delete, i-input lang ang username sa password na ginamit natin dun sa first part ng video sa B380 app. Yun ang gagamitin natin na connection nun. So, pero either pala doon ay need po natin palang isi-safeguard yung device natin. Kaya kailangan po natin ng additional username para po sa device. So, i-input natin yung preferred username tapos yung ating password. So, mayroon namang prompt dyan kung weak or strong na ang password natin. Tapos, may mga reminders na dapat makapag-use tayo ng at least 3 different or unique characters. So, pwede numbers, pwede letters, o pwede symbols na magagamit po natin. Okay? So, pagka yan, ito yung image na na-connect natin through the QR code kanina. So, mabilis lang po ang connection nito. So, pag set up na po natin, pag kinabit natin sa device, mas okay na po itong pwede na po natin kung anong gagawin. So, ang sinabi ko ng how to delete a device kasi magkoconnect tayo sa second option. So, madali naman ang pag-delete. So, punta pa rin tayo dun sa tatlong tuldok. Tapos, makikita mo dun yung delete na. So, click delete pero need yung password. Ito yung sinasabi kong password na ginamit natin dun sa B380 app, dun sa start ng video natin. So, yun ang gagamitin yung password po dun. So, parang login password dun sa B380 app. Okay? So, pag na-input na po natin yung password sa pag-delete device, ito yung parang magiging access po natin na matatanggal na po yung device dun sa B380 app natin. So, yan. So, naiwan na lang po yung isang camera natin. So, ito naman ang isang option, yung device, adding device using hotspot. So, mabilis lang to. I-refresh lang natin by scrolling down. Madidetect na yung device. Pag hindi pa ito device, punta lang doon sa may network configuration natin sa Wi-Fi selection. Makikita nyo po doon yung B380 app na yung number po ng ating device na nandun. So, after nun, ay mag-input ulit tayo ng protection password at username.
So, the same lang pong ginamit natin kanina ng username dun sa may pagkoconnect sa QR code. Mabilis lang. Pagka-login na, yun, nakikita na ang outcome. So, ito na yun. So, mas accessible kasi pag ang gamit mo ay hotspot na kasi kung connected naman. So, thank you for watching. Hoping yung setup is successful. At ipapakita po namin ang finished setup sa ginawa po namin. So, yan po. Ito yung in-add po nating camera. So, sa app ay may isang option na pwede mo siyang makita lahat. Multiple screen. So, yan ang cam 1 at cam 2. So, pwede mo i-toggle. Ito naman ang cam 2. Yun. Tapos, balik ulit doon sa multiple screen. So, single screen ang tawag po doon pag isang cam lang. Doon mo siya mako-control. Okay? So, hope so na nakatulong po yung video na to paano mag-setup ng BT80 app IP camera. Thank you.